No, sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa ating paksang o sa Book of Daniel na ating pinag-uusapan at pagpapatuloy ng aklat na ito. Last Wednesday, or rather Thursday, last week ay tinalakay natin ang Book of Daniel at nag-dwell tayo chapter 1 and chapter 2. At last Sunday ay binigyan natin ng pansin about the coming of the glorious kingdom. At now papunta tayo at magpapatuloy tayo sa sunod na mga chapter 3 hanggang chapter 5, loobin ng Diyos na ating makover ang tatlong chapter na yan sa ating pagtatalakay. Ngunit bago ko pasimulan ang bahaging ito, ay nais kong pakita sa inyo sa ating sa isang presentation. Merong dalawang bagay na gusto kong i-present. At ito'y yung overview ng Book of Daniel na na-mention ko na rin nung nakaraan. Ngunit ito ay gusto kong makita natin ng isa pang mas malinaw na makita natin sa bahaging ito. So dito ay gusto ko munang ipakita sa inyo, ito'y patungkol sa ang Book of Daniel ay ito ay sinulat sa dalawang wika. The whole book na binubuo ng 12 chapter ng Book of Daniel, ang Book of Daniel na binubuo ng 12 chapters ay ang chapter 1 ay ito ay sinulat sa wikang Hebreo. Ang chapter 2 hanggang chapter 7 ay sinulat ito sa Aramaic. Yung chapter 1 ay pagpapakita ng sabihin natin pagbibigay ng kasaysayan sa pagpapasimula ng karanasan ng Israel para ng kanilang captivity. Yun yung naganap sa chapter 1 na tinalakay natin noong nakaraan. At doon ay yung pagkabihag ng mga noble person, ng mga lahi ng hari, na nakita natin na ito'y naihula na 100 years o a century before. A century ay bago pa nangyari ang bagay nito, 100 taon bago maganap, 200 years, approximately 200 years sa panahon pa ni Isaiah ay na-prophesy na ganito ang mangyayari sa lahi ng Judah. Dahilan si Hezekiah, kung mapapansin nyo, sa panahon po ni Hezekiah, kung bibigyan natin ng pansin ng history ng kingdom, sa panahon ng Hezekiah ay that time ang northern kingdom, dahilan ang kingdom of Israel na nagpasimula kay King Saul and then napunta kay David at napunta sa anak niyang si Solomon. Pagdating sa anak ni Solomon, naging divided kingdom na ito, nahati na ito sa dalawa. Yung 12 tribe, ang 10 ay napunta kay Jeroboam at ang 2 tribe ay napunta naman sa anak ni Solomon na si Rehoboam. So down through the ages, ang 10 tribes ay mas naunang nahulog sila sa captivity sa Assyria. At yun yung sa panahon ni Hezekiah ay katatapos pa lamang na i-conquer o mahulog sa kamay ng Assyria ang 10 tribes, yung tinatawag na Northern Kingdom. At sa panahon ito ay gusto ng Assyria na sakupin din kahit man ang Judah. Dahil nagmamalaki sila, sabi niya, sino ang nagligtas? Ang Israel ay tinutukoy niya, ang 10 tribes ay nahulog sa kanyang kamay. Ngunit hindi tinulot ng Diyos
na mahulog sa Assyria ang two tribes, which is Judah. Hindi siya tinulot na mahulog sa kamay ng Assyria, kundi sa panahong ito ay si Hezekiah ay nang siya makarecover sa kanyang karamdaman, ay pinagmalaki niya ito sa kaharian ng Babylonia. Yun yung nakita natin nung nakaraan. So, yun ang chapter 1 ng Book of Daniel. Ngunit ang chapter 2 to chapter 7 ay nakasulat sa Aramaic. At ito ay ayon na rin sa purpose ng Diyos, dahilan ng nilalaman po ng chapter 2 to chapter 7 is God's program for the Gentiles. Yung chapter 2, chapter 3, 4, 5, 6 hanggang 7 ay makikita natin ito ay mga kamanghamanghang gawa ng Diyos para ipakilala sa buong mundo ang kanyang paggawa at pagkilos, and especially pagdating sa ilang mga bagay. Pero pagdating sa chapter 8 to chapter 12, ito ay God's program for Israel. Ito'y composed ng mga vision, mga pangitain na patungkol na may kinalaman sa Israel. So, that's the reason makikita natin bakit dinisenyo ng Diyos ng ganitong bagay, bakit ito sinulat sa ganitong bahagi sa Hebreo, sa Aramaic. Dahil yung Aramaic sa panahon yun yung as I mentioned last time, yung Aramaic ay ito yung diplomatic language na ginagamit kung sa ating panahon ay English ang siyang common language na ginagamit sa buong mundo. Sa panahong yon ay Aramaic. So yan ay makikita natin. So isa pang bahagi na gusto kong bigyan ng pansin ay ang chronological order ng Book of Daniel. So maring mahirapan kayong kopya, pero pwede ko pong i-send ito at para makita natin ng mas malinaw. So, ang chronological order ng Daniel ay hindi po siya by chapter na mababasa natin. Kundi, ito talaga ang kanyang order mismo. So, usually, ang magkakasunod ay chapter 1, chapter 2, chapter 3. So, ang pagitan ng chapter 1 hanggang chapter 2, alam natin yung chapter 1, yun yung panahon ng paninindigan ni Daniel upang hindi niya dudungisan ng kanyang sarili, at ang pagtatapat sa Diyos ay kanyang pinakita. Pinasimulan niya sa kabila na siya ay naroon sa foreign land, ay kanyang ipinasya na kung ang kanyang bayan ay hindi lumakad sa katuwiran ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sila'y binigay ng Panginoon sa kamay ng kaaway, sabi niya, sa kabila na naranasan namin ng ganitong bagay, maninindigan pa rin siya para gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi niya pinabayaan. So, yun yung nangyari sa chapter 1. Sa chapter 2 ay yung great golden image na panaginip ni Nebuchadnezzar na kanyang napanaginipan. At ang pagitan po niyan ng chapter 1 at chapter 2 is almost 2 years. Mapapansin niyo yan sa pagbabasa. 2 years ang nakalipas ng chapter 1 at chapter 2. So, ang chapter 3 na siyang bibigyan natin ng pansin ngayon ay ito ang pagitan ng chapter 2 hanggang chapter 3 is almost 16 years. Can you imagine that? 16 years. So, ang Book of Daniel, hindi po ito parang araw-araw ay merong nangyayaring kaganapan. Imagine, ang Israel ay naroon sa lugar ng Babylonia for 70 years. Nag-start sila ng mahulog sa kamay ni Nebuchadnezzar. Ang unang deportation, sila Daniel, ang kanyang mga magkakaibigan. At ang second deportation, sila Ezekiel. At ang third ay nung sunugin na mismo ang Jerusalem, ang city of Jerusalem. At ito ay almost, kung di magkamali, ay nasa
16 to 18 years na ang nakalipas ng unang pagkuha kila Daniel. So sa panahong ito ay, so mapansin natin yung chapter 2 and chapter 3 na nasa 16 years. At pagdating sa chapter 4 ay almost nasa ganun ding bahagi. So ang magkakasunod ay chapter 1 hanggang chapter 4 at ang sumunod ay ang vision ni Daniel sa chapter 7 at ang vision sa chapter 8. At yung chapter 5 ito ay dahilan ang chapter 5, ito na yung huling hari na naghari sa Babylon at natapos ang kingdom ng Babylon. So mapapansin nyo dyan sa chapter 5 ay nasa 539 BC na yan. So ibig sabihin, kung mula ng 609 BC hanggang 539 BC is yun yung kabuuan ng 70 years. I hope na nakuha niyo ako. So yung 500 o yung 609, 605 yung nandyan, dahilan kaya po ito ay countdown dahilan ito ay before Christ. Pababa yung bilang dyan, kung yung mapapansin. So 609 BC ay yung unang pagkahulog ng Israel. Pagdating ng 539 BC, eksaktong natapos yung 70 years ng kanilang captivity at ito naman yung paglabas nila at sumunod na paglaya nila doon sa Babylon. So, at ang sumunod na chapter ay ang chapter 9, chapter 6, and chapter 10 to 12. So, yan po yung kanyang pagpinag-usapan ng kanyang chronological order. Now, pumunta tayo sa chapter 3. Dito sa chapter 3 ng Book of Daniel ay makikita natin na sa pasimula ng chapter 3 ng Book of Daniel ay makikita natin na si Nebuchadnezzar, as I mentioned kanina, ang pagitan ng chapter 2 at ng chapter 3 is almost 16 years. So nung nanaginip si Nebuchadnezzar sa chapter 2 ay 16 years nang nakalipas at ngayon naman si Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng isang napakataas na image. At ang image nito ay according to chapter 3 ay sabi rito, sabi riyan, Nebuchadnezzar the king made an image of gold, the height of which was 60 cubits and its width is 6 cubits. Ang conversion po niyan ay ang laki niyan ay nasa 90 feet high and 9 feet wide. So ganun po kalapad. So kung tatayin ninyo yung 10 talampakan, ang lapad niya at ang taas niya is 90 feet tall. Kung ang isang floor ay sabihin nating pagpalagay approximately ay mga 10 feet or above ay siguro nasa mga 7-story building, ganun kataas ang image na ito. At ito ay sinabi ron, then Nebuchadnezzar the king sent word. Siya'y nagsugo. So, sa bandang huli, sabi rito, he set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. So, inilagay niya ito talaga sa hindi sa burubundukin, kundi sa isang plain. At doon sa plain na yun ay yung ganong kataas ay tiyak, kitang-kita ito mula sa malayo. Di ba? Mula sa malayo ay kitang-kita ito. So ang purpose ni Nebuchadnezzar dito sa pagtatayo ng image nito upang kanyang i-unified ang kanyang kingdom.
upang pag-isahin niya ang buong kanyang kahariang nasasakupan na meron din silang iisang Diyos na sinasamba. So meron siyang para siyang gustong niyang mag-set ng isang one world, one religion doon sa kanyang kinasasakupan, sa kanyang imperyo. At yung ganitong pag-impose niya upang ang lahat ay kumilala sa ganitong klaseng pagkilala sa kanyang Diyos na kanyang inirect, na kanyang itinayo, ay puwersahan niyang pasasambahin ang lahat ng mga tao na kanyang nasasakupan. Pero dito, ang mga pangunahing tao na kanyang pinatawag ay ang mga namumuno sa bawat probinsya. Mabasa natin yan sa verse 2. Then Nebuchadnezzar the king sent word to assemble the satraps. Yung satraps po ay yan ang mga parang governor. Sila yung mga governor. The prefects, yung prefects ay sila yung law enforcer. Sila yung nag-enforce ng batas. Sila yung nag-enforce ng batas. So ibig sabihin, yung kapag siyang nag-enforce ng batas, sino mang lalabag ay papatawan ng karampatang kaparusahan doon sa mga nagpapatupad ng batas. So the prefects are the law enforcers. So makikita niyo, satraps, the prefects, governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, all the rulers of the provinces to come to the dedication, yun ay sa verse 2 pa rin, all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. At this time, mga kapatid, ang purpose ni Nebuchadnezzar dito ay para ipagmalaki niya ang kanyang Diyos. Ipakilala niya ang kanyang Diyos. Dahilan kung paano niya nakamit, usually sa unang panahon, ay anumang tagumpay na tinatanggap ng isang tao ay kanila itong ina-ascribe doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Diba? Doon sa kanilang Diyos na kanilang sinasamba. Well, ito'y mapapansin ninyo sa panahon ni Samson, nang si Samson ay mahulog sa kamay ng mga Pilisteo, sa Judges chapter 16 verse 23, ay nang sila ay nagkakasiya, pinatawag nila si Samson. Sabi rito sa 16:23 ng book of Judges. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, at nagpipisa ng mga pangulo ng mga Pilisteo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos at mga galak sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng Diyos, ng ating Diyos, si Samson na ating kaaway sa ating kamay. So, ina-attribute nila sa Diyos nila yung kanilang victory. At sila ay nagpupuri, kaya sabi ron, at sinabi nila, sabi niya, next verse, at nang makita siya ng bayan ay kanilang, nang makita siya ng kanyang bayan ay sila ay nagpuri, kanilang pinuri ang kanilang Diyos. Well, can you imagine, pinatawag nila si Samson at pagdating doon na si Samson ay bulag, si Samson ay inaakay ng isang bata at naghiyawan sila at nagpuri sila sa kanilang Diyos sapagkat binigay ng ating Diyos ang ating kaaway. So, ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaaway at ang mangwawasak ng ating lupain na pumatay sa marami sa atin. So, ganun ang kanilang ginagawa. So, kung babalikan natin, so, ang ganitong bagay ay ang purpose ni Nebuchadnezzar
upang ipakilala niya sa kanyang imperyo, sa kanyang kaharian, paano ang kanyang Diyos ay nagbigay sa kanya ng ganitong tagumpay. At so, makikita natin na kanyang gustong i-impose ang isang pananampalataya o pagsamba sa kanyang Diyos. At upang kanyang i-impose ito, siya ay nagbaba ng isang command. Diba? Nagbaba siya ng isang utos. At ang utos na ito ay sinabi roon sa verse 3. Then the satraps, the prefects, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the rulers of the provinces were assembled for the dedication of the image. So yung ang panahong yun ay dedication ng image that Nebuchadnezzar, the king, had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Sila'y nakatayo. At verse 4, basahin natin sa verse 4 sa Tagalog. At sabi niya, at magkagayoy ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas. Sa inyo'y, iniuutos. So hindi ito suggestion, hindi ito kung gusto niyong pumunta, ito po ay command. Kapag sinabing command, kapag ito'y ibinigay as a command, anong sabi ng kasabihan, ang utos ng hari ay hindi pwedeng mabali o hindi pwedeng masira. Bawat kanyang salita, it becomes a law. Diba? It becomes a law. So kinakailangan itong isakatuparan. Sabi niya, sa inyo'y hindi sinasadyas, kundi inuutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika. So pinadala niya doon sa dedication ang mga rulers, mga pangulo ng mga probinsya at ang mga pinuno, mga opisyales. Ngunit, ang purpose niya ay para sa lahat ng bayan, bansa at wika na kanyang kinasasakupan, silang lahat ay sasamba doon sa Diyos ni Nebuchadnezzar. Next verse. Sabi niya, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, flauta, alpa, sambungkol, salteryo, gaita, at ang lahat ng sari-saring panugtog, kayo'y magpapatirapa at sasamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. So, ito ay forced worship. Ito ay pag-impose ng isang pagsamba na hindi ka pwedeng tumanggi, kundi ang dapat mong gawin ay sumunod. Dahilan? Next verse. Sabi niya, at sino man na hindi magpapatirapa at sumamba sa oras na iyon, hindi, walang due process, walang basta napatunayan na hindi ka sumamba, ay sa oras ding yun ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Yung mismong hurno na pinagtunawan, by the way, ito ay yari sa ginto ayon sa kasaysayan ng inerect. At yung pinagtunawan sa ginto na siyang merong tawag dito ay may blazing fire. Doon din ihuhulog ang sino man na hindi sasamba. Nakikita niyo ba ang isang larawan na darating, ito'y paglalarawan ng darating na panahon, nang sabi ng Book of Revelation, darating ang panahon, walang sino mang pwedeng magbenta o bimili nang wala silang tatak. At sino man na hindi sasamba sa image na ito, sa larawang ito ng hayop, ay siya ay merong kaparusahan na dapat na tanggapin. So ito ay pagpapakita, merong siyang pinafigure out, pinapakita sa mga darating na panahon. So,
sabi ron, pag hindi siya sumamba, the next verse, sabi niya, kaya't sa oras na yon, pagkarinig ng buong bayan, siyempre pa, ganun ang batas, lahat, pagkatapos marinig, lahat sila ay nagyukuran. At pagkarinig ng buong bayan, ng tunog ng lahat ng mga sari-saring panugtog at instrumento, lahat na bayan, bansa, wika, ay nagpatirapa at sumamba, nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Well, sino ang hindi sasamba dahil ito'y utos ng hari? At kung hindi mo gagawin, kamatayan ang nag-aantay sa iyo. So, lahat ay sumamba. Ngunit, sabi ng verse 8, dahil dito, sa oras na iyon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila'y nagsisagot at nagsabi kay Nebuchadnezzar na hari, o hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, hari, ay nagpasya na bawat tao, pinakita niya na meron kang ganitong utos na dapat pagkatapos ng tumunog, lahat ay magpapatirapa at sasamba sa larawang ginto. Verse 11, at sino mang hindi magpatirapa at sumamba ay hagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. 12, may ilang Hudyo na iyong inihalal. Imagine, remember, doon sa last chapter ay istinalaga dahilan matapos sila na mapag-aral ay inilagay sila doon at especially nang si Daniel ay ma-interpret ang panaginip ni Nebuchadnezzar, itinaas si Daniel kasama ang kanyang mga kasamahan. So, sabi niya, may ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Si Shadrach, Meshach, Abednego, ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan, sila'y hindi nangaglingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang marinig ito ni Nebuchadnezzar, pinatawag niya ang tatlo, at sinabi niya, tinanong niya, totoo ba na kayo ay hindi sumamba sa larawan na aking pinatayo? At sabi niya, sabi rito sa sumunod na pangungusap, sa verse 13, then Nebuchadnezzar, sabi riyan, na magkakaisa puot at pusok ni Nebuchadnezzar ay pinag-utos na dalhin yung tatlo. Dalhin sa kanyang harapan ang lalaking ito sa harap ng hari. Next verse. Sabi niya, at nagsabi si Nebuchadnezzar sa kanila, sabi niya, sinasadya nga ba ninyo na kayo'y hindi maglingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking tinanayo? Sa verse 15, binigyan sila ng pagkakataon na second chance. Ganon ka graceful, ganon ka bait sa kanila si Nebuchadnezzar. Binigyan sila ng second chance. Now, sabi niya ngayon, kung handa na kayo, sa oras na marinig ninyo ang mga panugtog, ay kayo ay magpasimulang sumamba. Sabi sa verse 15, sabi niya, matapos ninyong marinig at mangagsisamba sa larawan na aking ginawa ay mabuti. Ngunit, kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagis sa oras ding iyon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At ito na ngayon, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Now, it's not just a simple battle, but it's a battle of gods. Diba? Ito ngayon ay hindi lamang basta kung ano, ito ay labanan ng mga Diyos. Labanan na ito ng Diyos. Dahilan doon sa chapter 2 nang ma-interpret ni Daniel ang panaginip ni Nebuchadnezzar,
ang sabi ni Nebuchadnezzar ay sabi niya sa verse 47 in chapter 42, the king answered Daniel and said, surely your God is a God of gods. Diba? Dahil na na-interpret, walang mga Diyos na nakapag-interpret maliban sa Diyos ni Daniel, kaya in-appreciate niya o pinuri niya ang Diyos ni Daniel, ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos. So pagdating dito ay hindi ito kung anong bagay, ito'y labanan ng mga Diyos. At gustong ipakita ni Nebuchadnezzar na makapangyarihan ang kanyang Diyos. At ngayon, sabi niya, kung hindi kayo sasamba, ay tatapon kayo sa hurnong nagniningas. At ngayon ang tanong, sabi niya, sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo sa aking mga kamay? At sumagot ang tatlo, at sabi niya, mahal naming hari ni Nebuchadnezzar, hindi na namin kailangan pang sumagot sa bagay na iyong sinasabi. Sabi niya, sapagkat sa verse 17, sabi niya, kung magkagayoy, sabi ng verse 17, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makakapagligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa inyong kamay, o hari. So, ngayon ay magkatapos na marinig ito ni Nebuchadnezzar, ang Diyos ang magliligtas sa amin at ang Diyos ang magliligtas sa amin sa nagniningas na apoy na yan at ang Diyos ang magliligtas sa amin sa iyong mga kamay, o hari. At sabi niya, at nagbigay siya ng pasubali sa verse 18, kung hindi man, ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Meron siyang ganong klaseng pasubali. Hindi kami maglilingkod, hindi kami sasamba. Well, mga kapatid, alam niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga magulang ay nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito ang kanilang kinahinatnan. Nahulog sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ngayon ba ay hindi pa rin sila, mananatili pa rin sila sa ganong kalalagayan? Kundi sabi niya, hindi pa rin kami sasamba. Then nang marinig ito ni Nebuchadnezzar ay nagningas ang kanyang galit na mula ang kanyang mukha. Nag-init ang kanyang ulo at pinagpag-init niya yung hurno ng 7 beses. Sabi ron, at dahil sa galit ng hari, ang kanyang facial expression ay nagbago at kanyang pinag-utos at kanyang sinabi sa verse 19, siya ay nag-utos na pag-initin ang hurno ng 7 times more than it was usually heated. Pinainit ito ng 7 times. So, gano'n ito kainit. And he commanded, at kanyang ipinag-utos ng isang kanyang mananandata, isang warrior, valiant warrior, ang magdala kila Shadrach, Meshach at Abednego doon sa hurno ng apoy. At sabi niya ng verse na yan, verse 20, at kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo, nagkapusin si Shadrach, Meshach at Abednego at sila ihagi sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkakayi, ang mga lalaking ito'y tinalian ng may suot na tunika, balabal ng kanilang mga kasuotan at sila inihagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas, sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit. Alam niyo ang nangyari? Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat sa tatlong ito kay Shadrach, Meshach at Abednego. Ang unang namatay ay yung nagbubuhat sa kanila dahilan namatay sila, naihulog nila ang tatlong ito doon sa hurnong nagniningas. At sabi ng sumunod na pangungusap, sabi niya, at ang tatlong lalaking ito, si Shadrach, Meshach at Abednego, ay nagsibagsak, nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas
At nang magkagayi, nang nahulog po yung mga lalaking ito, suot ang kanilang sombrero, suot ang kanilang mga kasuotan na nahulog doon. Ngunit nang sila ay tingnan, sabi rito ng sumunod na pangungusap, sabi niya, na magkagay si Nabucodonosor na hari ay nagpasimulang nagtaka. At tumindig na madali siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay 3 taong nakagapos? Bakit ang aking nakikita ay 4 na kalag na mga lalaki na naglalakad na walang anumang nararamdaman? Sabi rito, di baga inihagis ang 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila nagsasagot, tama. Sabi niya, totoo, hari. 25. Siya'y sumagot at nagsabi, narito aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi kapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Well, mga kapatid, bagamat sa tingin nila pinabayaan sila ng Panginoon at tingin ng Israel, pero sa panahong ito nang sila ay tumayo para sa Diyos, ang Diyos ay tumayo para sa kanila. Hindi lamang sila 3 nandoon sa gitna ng apoy, kundi yung apoy, ang unang pinutol nila ay yung gapos na naggagapos sa kanila. Pero hanggang doon lamang ang ginawa ng apoy at sila ay naglalakad na may buong laya na hindi na mapasok doon sa gitna ng 7 times na pinainit na horno na hindi sila na ano. It's just to, ito'y para patunayan lamang ang isang talata na nagsasabi sa aklat ng chapter 42 ng Book of Isaiah. Tingnan natin ang Isaiah chapter 42. Pinakita rito ng isang verse. It's chapter 42. Sabi rito sa isang bahaging ito. Well, ang binabasa natin ay Daniel chapter 3. Merong isang verse na gusto kong bigyan ng pansin. Anong verse yun? Yung binabasa natin kanina. Pagka-display nga yung verse kanina. Verse 25. So dito sa verse 25 ay pinapakita na so mayroong isang verse na nagpapakita sa Book of Isaiah, hindi ko na itala yung verse na yon, na sabi niya, kung sila ay dadaan sa tubig, hindi sila malulunod, ngunit kung sila'y dadaan sa apoy, hindi rin naman sila masusupok. That was 200 years before na mangyari ang ganitong bagay ay pinahayag na sa isang propesiya. At yun ay pagpapakita upang paano niya ililigtas ang kanyang bayan sa ganitong panahon ng kanilang kalalagayan, dahilan siya ay gagawa ng isang dakila at bagong bagay. So, kung babalikan natin muli yung verse na yun, ay pinakita rito. See? So, sabi ng verse, kung babalikan ko yung verse 22, pinakita na sa English na sabi niya, for this reason, because the king's command was urgent, and the furnace had been made extremely hot, the flame of the fire slew those men who carried up Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya sa verse 25 ay nagulantang si Nabucodonosor sapagkat
3 lamang yung kanyang inihagis, pero ngayon ay 4 na silang naglalakad na hindi man lamang nasasaktan. So, and the appearance of the 4th, sabi rito ng verse 25, "Look, I see 4 men loosed and walking about in the midst of the fire without harm." Walang sakit na nararamdaman, and the appearance of the 4th is like a son of the gods. Well, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay nagprotekta sa kanyang bayang Israel, muli ang Diyos nagpakita sa ibang, hallelujah, ang theophany na sa nagdaang panahon, ang appearance ng Diyos na nakita nila sa panahon ng kanyang pagliligtas ay muli nakita nila sa ganitong bagay. After na sila ay tumayo. At sabi rito, then verse 26, sabi ron, sa verse 26, na magkagayon lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningal sa siya nagsalita. At sinabi niya sa 3 ito kay Shadrach, Meshach at Abednego, sabi niya, "Kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito." Na magkagayoy ang 3 ay lumabas sa gitna ng apoy, verse 27, at may mapapansin nyo rito, ang lahat ng mga rulers na naroon, lahat sila ay nakasaksi. Lahat sila ay nakakita ng ginawa ng Diyos kay Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga satrapa, ang mga kinatawan, ang mga gobernador, ang mga kasangguni ng hari, ang nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito ng apoy ay hindi tumalab sa kanilang katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy apoy man sila. Ni kahit bakas ng kaunting sunog ng kanilang buhok at usok ng apoy ng horno ay hindi tumalab sa kanila. Sabi ng Book of Hebrews ng si Paul ay isulat niya ang nangyari sa 3 magkakaibigan ito. Kanyang sinabi, they quenched the violence of the fire. Pinatay nila ang ningas ng apoy, ang nagniningas na apoy. They quenched the violence of the fire. So, mga kapatid, ang Diyos ay nag-take advantage sa panahong ito. Do you get the point? Ang Diyos ay nag-take advantage na ang kanilang focus ay doon sa Diyos na pinatayo ni Nabucodonosor upang kanilang sambahin, pero kinuha ng Diyos ang opportunity yun upang i-display ang kanyang kapangyarihan. Kinuha ng Diyos ang pagkakataong yun at ipinakita sa mga satraps, sa mga prefects, sa mga governors, sa mga opisyal ng hari na nagkakatipon, ay nakakita sila sa ginawa ng Diyos sa 3 lalaking ito. Doon sa sinamahan ng ika-4 na lalaki. Well, mga kapatid, totoo, ang ating Panginoon hindi nakikita pero siya'y sumasama sa kanyang mga anak. Ano kayo sa amen to that? Sabi rito, then, sa verse 28, si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, sabi niya, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at ni Abednego na nagsugo ng kanyang anghel na nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsisitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kaninamang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. It's the battle of gods. Ito ay paglabanan ng mga Diyos. Ngayon, tinanghal ni Nabucodonosor ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay Diyos na nakapagligtas sa kanila
sa kabila na kanilang sinuway ang hari, ang utos ng hari, upang huwag sumamba sa ibang Diyos, kundi sa kanilang sariling Diyos lamang. And yielded up their bodies so as not to serve or worship any God except their own God. Maliban lamang sa kanilang Diyos. Now mga kapatid, dito ay ibig sabihin, mas dakila ang hari ni Shadrach, Meshach at Abednego. May mapapansin niyo mga kapatid, ang unang highlights ay ang Diyos ni Daniel, di ba? Ang Diyos ni Daniel, purihin, sabi niya, ang Diyos ni Daniel ay Diyos ng mga Diyos. At siya ay tagapagpahayag ng mga hiwaga. Ngayon naman, ang inilagay naman ng Diyos sa spotlight ay si Shadrach, Meshach at Abednego. At sa pamamagitan nila ay pinakilala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang paraan ng kanyang pagliligtas. Hallelujah. At sabi rito, sabi niya sa verse 29, kaya't ako ngayon ay gumagawa ng isang kautusan. Sabi niya, siya'y nagpasya na sa bawat bayan, bansa, wika na nagsasalita ng magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay gagawing dumihan sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganong paraan. Well, mga kapatid, inilagay ang mga magkakaibigang ito si Daniel hindi para sila ipahamak, kundi para i-display ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nila. Mga kapatid, nakikita natin yung bagay na kanilang hinarap ay kapalit, katimbang ng kanilang buhay. Ngunit nang hindi nila bigyan ng pansin ang kanilang sariling buhay at sila ay sinuong ng ganitong bagay, ang Diyos naman ay hindi rin nagpabaya sa kanila. Nakita natin ang katapatan ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang supposed to be na highlights, ang supposed to be na center of attraction is the God of Nebuchadnezzar. Ngayon, ang sentro ay kinuha ng Diyos. Ang stage ay nalipat. Ang stage ay napunta sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, na wala ang focus doon sa malaking Diyos na ipinatayo ni Haring Nebuchadnezzar. Praise God. Well, mga kapatid, naniniwala ako kung meron mang mga bagay na minsan na kanyang pinapahintulot, hindi ito para ipahamak ang bawat isa sa atin. Ang purpose ay para i-display ang kanyang kapangyarihan. At ikaw ay gawin niyang witness para sa bagay na kanyang gagawin. Praise be to God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Siya ay nagbigay ng ganitong decree. Sino man na magsasalita ng laban sa Diyos ng tatlong lalaking ito ay pagpuputol-putulin ang kanilang bahay, sisirain at gagawing wawasakin dahilan for inasmuch as there is no other God who is able to deliver in this way. Na display, praise God, hallelujah. Alam nyo, sa tuwing ihaharap ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan, nawawasak ang mga Diyos-Diyosan at kinukuha ng Diyos ang kapurihan. Sa panahon ni Dagon, ayaw sumamba ng mga Pilisteo. Ang sumamba sa Ark of the Covenant ay ang Diyos nilang si Dagon. Naputol ang kanyang ulo at kanyang kamay. So makikita natin ang ganitong bagay. So, pagdating yung chapter 2 ay si Daniel ang isinalang ng Diyos. Sa chapter 3, ang inilagay ng Diyos ay ang tatlong magkakaibigang ito. Now,
I believe, mga kapatid, that sa kabila na pinapahayag ni Nebuchadnezzar, Daniel, your God is a God of gods and revealer of mysteries. And Shadrach at Abednego, your God, sabi niya, ay walang katulad na magliligtas na katulad ng kanyang ginawa. But still, mga kapatid, hindi pa rin converted si Nebuchadnezzar. Naniniwala lang siya at idinagdag niya lang sa collection niya ang Diyos ni Daniel at ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. But pagdating ng chapter 4 ng Book of Daniel, nakikita natin sa chapter 4, mapapansin ninyo sa unang sulat. Ito yung pagkakataon na si Nebuchadnezzar ay sumulat at ipinadala ang circular letter na ito sa buong kanyang nasasakupan. Verse 1, Nebuchadnezzar, the king, sabi niya, Nebuchadnezzar, the king, to all the peoples, nations, men of every language that live in all the earth, may your peace abound. It has seemed good to me to declare the signs and wonders which the Most High God has done for me. Dati ito ay, ang mga nasaksihan niya ay ang karanasan ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ngayon, sa panahong ito, ang ipinapahayag naman ni Nebuchadnezzar ang ginawa ng Diyos sa kanya mismo. Siya ngayon ang nagpapatotoo. Dati, sinasakyan niya yung karanasan at patotoo ng iba na mismo sa kanyang sariling mata ay kanyang nasaksihan. But at this time, si Nebuchadnezzar ay nagpahayag na sabi niya, minabuti ng Diyos, verse 2 sa Tagalog, inakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos. Higit ito sa mga Diyos na kanyang kinilala. At alam nyo, yung ginawang ito, sabi pa ng verse 3, kay dakila ang kanyang mga tanda at pagkamakapangyarihan ng kanyang mga kababalaghan, ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang kanyang kapangyarihan ay sa salit-saling lahi. Can you imagine, mga kapatid, ang lalaking ito na nagsasalita ay dating ay isang pagano. Isang pagan a person na sumasamba sa mga Diyos, sa mga Diyos. At in fact, nag-erect pa nga siya ng Diyos para sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, ay kanyang dinideklara, sabi niya, how great are His signs, how mighty are His wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion is from generation to generation. Kung aking babalikan ang pagitan ng chapter 4, ang pagitan ng chapter 2 at chapter 3, 16 years, ang pagitan ng chapter 3 at chapter 4 is also 16 years. 16 na taon ang dahilan. Base doon sa ating chronological order na tinitingnan, ay yung chapter 3 sa golden statue, yung fiery furnace, is 587 BC. At
yung naganap ito sa panahon ng pagsusulat ng chapter 4 ay nasa 562. So almost, kung tatayin natin, is almost 20 years, 20 more years, 20 plus years. Dahilan, mula sa panahong yun na nangyari at yung kaganapan na ito, plus yung 7 years na mababasa natin mamaya, ay umabot ng 20 plus years ang pagitan ng chapter 3 and chapter 4. So dito sa bahaging ito ay ano ang naging karanasan ni Nebuchadnezzar? Anong naging karanasan? Kung binasa ninyo ang chapter 4, ay makikita ninyo na bakit siya humantong sa ganitong testimony. Bakit siya nagpahayag ng ganito na ang ginawa ng kataas-taasang Diyos sa akin, kay dakila ng kanyang tanda, makapangyarihan ang kanyang mga kababalaghan, ang kanyang kaharian ay magpawalang hanggan, at ito at ang kanyang paghahari ay sasalit-saling mga lahi. Now, alam niyo ba, sa chapter 2, pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng interpretation kay Daniel, na si Nebuchadnezzar ay hari ng mga hari. Pag sinabing hari ng mga hari, walang pwedeng sumakop sa kanya. Siya ang sumasakop sa lahat. Pero, yung ganitong bagay sa kanyang puso ay dumating siya sa isang kapalaluan. Dumating siya sa pagpapalalo ng kanyang sarili. At dahilan kanyo, and imagine mga kapatid, ang kanyang kaharian ay napaka-luwalhati. Yung glory ng kanyang kingdom, yung ganda ng kanyang kaharian, yung kapangyarihan niyang yung mga achievement niya, yung nasakop niya, ay lahat ng ito ay nakita niya na lahat ito ay accomplishment niya. At siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay nito. Ngunit, isang gabi ay nagkaroon siya ng isang panaginip na nagpagulo sa kanyang kaisipan. Dahilan doon sa kanyang panaginip, ay sabi sa verse 4, I, Nebuchadnezzar, was at ease in my house and flourishing in my palace. So habang siya ay nagpapahinga at siya ay patuloy pang yumayabong sa kanyang palasyo, ay nakakita siya ng isang panaginip uli. Chapter 2, nagkaroon siya ng panaginip patungkol sa mga kahariang darating pa pagkatapos niya. Dito naman ay nagkaroon siya ng panaginip at yung panaginip na yun ay nagpabagabag sa kanya at nagpatakot sa kanya. Sabi rito, and I saw a dream and it made me fearful. And these fantasies as I lay on my bed, and the visions, my mind kept alarming me. Nagpa-alarma sa kanya, nabahala siya, natakot siya doon sa panaginip na kanyang napanaginipan. At siya nagpatawag ng mga matatalino sa Babylonia na kayang magpahayag ng interpretation ng panaginip kasama ng mga magician, sa mga Kaldeo, mga diviners, yung mga nakakaalam, may kaalaman na mag-interpret. Ngunit, sabi rito, but they could not, verse 7, hindi nila kayang interpret ang panaginip na kanyang napanaginipan. At this time, ang panaginip na ito, hindi niya nakalimutan. Ang panaginip na ito ay malinaw sa kanya na siyang naging daan bakit siya natakot at nangamba. Sa linaw na ito, verse 8, sa verse 8, imagine 16 years after, 16 years ang nakalipas, then muli, dinalaw siya ng ganitong bagay. Sa verse 8, sabi ron,
But finally, Daniel came before me, and whose name was Belshazzar. Ang lalaking ito na si Daniel na binigyan ng pangalang Belshazzar, ang ibig sabihin ng Belshazzar is Bel, ayan yung kanyang Diyos, ang kanyang na siyang protector. Ang Diyos na kanyang protector. According to the name of my God, sabi niya, and in whom is the spirit of the holy gods, and I related the dream to him, saying. Pinakita niya kay Daniel ang panaginip na yun. Sabi rito sa verse 9, O Belshazzar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko na ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo at walang lihim na makakabagabag sa iyo, isaysay mo sa akin ang mga pangitain ng aking panaginip na aking nakita at kahulugan niyon. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan. Ako'y tumingin at narito isang punong kahoy sa gitna ng lupa at ang taas niya ay di kawasa. Verse 10, 11, at ang punong kahoy ay lumaki, tumibay, at tumaas, at yaoy umabot hanggang sa langit, at ang tanaw niyaon ay hanggang sa wakas ng buong lupa. So, ganun siya kataas. At ang mga dahon niya ay magaganda, ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat ng mga hayop, ng parang may lihim sa ilalim niyaon, at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitan sa mga niyaon, at ang lahat ng laman ay nabubusog doon. May nakita ko sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan, at nanitong isang bantay sa isang banal. Sabi, ang verse 13 ay pinakita rito, I was looking in the vision in my mind as I lay on my bed, and behold, an angelic watcher. A holy one descended from heaven. So habang nakikita niya yung senaryo ng malaking puno na napakaganda, napakalaw, napakataas, napakatayog, napakaganda ng dahon, ang kanyang nasasakupan ay napakalaki, ay nakakita siya ng isang makalangit na nilalang na siya isang watcher, nagbabantay. A holy one descended from heaven. At siya'y sumigaw at nagsabi sa verse 14. At sabi niya, putulin ang mga sanga niyaon. Ibuwal ang kahoy, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon niyaon, isang bulat ang mga bunga, paalisin ang mga hayop sa ilalim niyaon at ang mga ibon sa mga sanga niyaon. Gayon may iyong iwan ng tuod ng kanyang mga ugat sa lupa, na makatali ng bakal at tanso sa murang damo at sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng hayop sa damo sa lupa. Next verse. Bayaang ang kanyang puso na pusong tao ay mapilitan at ang puso ng hayop ay maibigay sa kanya. At mangyaring makapito sa kanya. Ang hatol ay sa pamamagitan ng pasya ng mga bantay at ang utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal. So ito ay utos na ipinahayag upang makilala ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. Nang matapos na saysayin ni Nebuchadnezzar kay Daniel, sabi ng kasulatan, si Daniel ay natulala habang sinaysay sa kanya. At sabi ni Daniel, nang siya ay matulala, sabi rito sa verse 18, this is the dream which I, King Nebuchadnezzar, have seen. Ito ang panaginip na aking nakita. Now, you Belshazzar, tell me its interpretation.
Sabihin mo sa akin ang interpretation sapagkat alam kong meron kang kakayanan na ipahayag ito. Si Daniel ay habang nakatingin kay Nebuchadnezzar ay natulala siya. At sinabi ni Nebuchadnezzar dito sa verse 19, "Do not let the dream or its interpretation alarm you, Belshazzar." Alarm you. Belshazzar replied, "My Lord, if only the dream applied to those who hate you and its interpretation to your adversaries." Sabi ni Daniel, "Hari, mahal na hari, nawa ang panaginip mo at ang kahulugan nito ay huwag mangyari sa iyo kung di mangyari sa iyong mga kaaway." Dahil alam niya kung ano. Sa verse 20, "Ang punong kahoy na iyong nakita na tumubo at tumibay ng taas ay umabot sa langit at ang tanaw niya ay sa buong lupa. Na ang mga dahon ay maganda at sinabi niya at pagkain at maraming bagay na description doon sa puno." 22, sabi niya, "Ay ikaw, o hari." Ikaw yung puno na napakataas at napakaganda na ang dulo niya ay umabot na sa salang. Ikaw, o hari, na lumaki at naging malakas sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umabot hanggang sa langit at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. 23, "At yamang nakita ng hari na isang bantay sa isang banal na bumababa mula sa langit na nagsabi, putulin ang puno, ibuwal at ipasambulot ang bunga, ilagas ang lahat ng mga dahon at alisin ang mga lahat ng sumisilong sa kanya. At sabi roon, gayon may itira ninyo ang tuod at ang ugat niyon ng lupa at matalian ng bakal at tanso. Sa murang damo sa parang at di mabaya at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalan niya ang mga hayop sa para hanggang sa kanyang mangyari sa kanya na makapito. Ito ang kahulugan, o hari, at siyang pasya ng kataas-taasan." Ibig sabihin ng ganitong bagay ay kapasyahan na ng Diyos na hindi niya pwedeng maiwasan. Sabi niya, "Sumapit sa aking Panginoon na hari." Sabi niya, at siyang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na hari. "Na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasa mga hayop sa parang at ikaw ay kakain ng damo gaya ng mga baka at magbabasa ng hamog ng langit ng makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian at ng mga tao na nagbibigay niyon sa kanino mang ibigin niya." Next verse, "At yamang kanilang inutos na iwan ng tuod at mga ugat niyon, ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo pagkatapos na iyong maalaman ang na ang langit ang siyang nagpupuno." Alam niyo, pagkatapos nito, si Daniel ay nagbigay ng payo kay Nebuchadnezzar dahilan alam niya siya yung puno na puputulin. Siya yung puno na matitira lamang ay tuod. Siya yung puno na natatalian ng bakal at tanso. At siya ay magkakaroon ng kaisipan ng hayop. At siya ay kakain ng damo sa parang. Yun ang sinabi ng banal na sulatan. At sabi rito ng verse, doon sa verse 27, sabi niya, "Kaya o hari," sa verse 27, "tanggapin mo ang aking payo, lansagin mo ng katwiran ang iyong kasalanan, at magpakita ka ng kaawan sa duka at ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Therefore, O King, may my advice be pleasing to you. Break away now from your sins by doing righteousness." Pinapakita ni Daniel sa kanya, basagin mo ang ganitong bagay sa pamamagitan ng paggawa ng katwiran. Ngunit, sabi niya, sapagkat maarahil magkaroon ng
pagluwat ng iyong paghahari. Pagkatapos sa pangyayaring ito, lumipas ang panahon, 12 months later, nakalimutan ni Nebuchadnezzar ang panaginip na ito. At habang siya ay naglalakad sa ibabaw ng kanyang kaharian, sa kanyang palasyo. Verse 29, 12 months later when he was walking on the roof of royal palace of Babylon. Alam niyo, sa panahong ito, ay habang tinitingnan ni Nebuchadnezzar ang kagandahan ng kanyang kaharian. Can you imagine, ang ganitong bagay ay meron isang nakatala rito. Yung nakikita, tinatanaw ni Hari Nebuchadnezzar, the view from the roof of the royal palace of Babylon included the numerous ornate temples, the hanging gardens, one of the 7 wonders of the ancient world, which he had built for his wife, and the outer wall of the city, wide enough for chariots driven by 4 horses to pass each other on the top. As he looked at this notable accomplishment, Nebuchadnezzar boasted to himself of his mighty power and glory. Malaki siya sa kanyang sarili at sinabi niya dito sa verse na ito. Verse 30. Sabi niya, the king reflected and said, sa Tagalog, at ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari sa pamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikalalawalhati ng aking kamahalan. Habang siya nagsasalita pa ng ganitong pangusap, then, sabi rito, while the word was in the king's mouth, a voice from heaven saying, King Nebuchadnezzar, to you it is declared, sovereignty has been removed from you. Ang iyong kaharian ay inalis sa iyo. At ikaw ay dadalhin, sabi rito ng verse 32, at ikaw ay palalayasin sa mga tao at iyong tahanan ay mapapasa mga hayop sa parang ikaw ay papakanin ng damo na gaya ng baka at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kaninuman. Gustong ipakilala ng Diyos na hindi ito sa lakas, dunong, kakayanan, galing ng sinuman, ito'y ang Diyos ang nagbibigay. Siya ang nagbibigay at kung hindi ibibigay ng Diyos, walang matatanggap ang sinumang tao. Kahit gano'n siya magpunyagi, kahit gano'n siya kalakas, dahilan hindi ito ang kalakasan ng sinuman, ang Diyos ang nang magmalaki si Nebuchadnezzar na inisip niya na ito'y kanyang sariling kakayahan, then nawala siya sa katinoan ng kanyang pag-iisip. At sabi rito, sa sumunod na verse, ng oras ding iyon ay natupad ang bagay kay Nebuchadnezzar. Siya'y pinalaya sa mga tao, kumain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila na at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. So makikita natin, alam nyo, kanina, habang tinitingnan ko ang ganitong bagay, ay meron akong itong ganitong klase ng karamdaman na ang tawag dito,
ay isang klase ng mental illness. Nakikita natin na anumang bagay na tinatanggap ng tao, hindi ito sa kanyang sarili. Kung meron siyang talino, dapat niyang ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil ito ay bigay sa kanya. Kung meron siyang lakas, kalusugan, dapat niyang ipagkapurihan ay bigay sa Diyos. Ngunit, ang naranasan ni Nebuchadnezzar ay isang tawag dito, isang mental illness. Maring sa unang panahong yun ay walang katawagan, pero meron itong naging katawagan lately sa pagpasok ng, I think, mga 20th century. There is a mental illness known as zoanthropy, in which a man thinks and acts like an animal. It is also called loanthropy, more specifically when a man thinks of himself as an ox. Bihirang-bihira ang ganitong, sa history, kung inyong isa-search ang ganitong klase ng karamdaman na naranasan ni Nebuchadnezzar, ay nagkaroon siya ng parang mental illness, sakit sa kanyang kaisipan, ng kanyang pakiramdam ay siya'y hayop. At siya'y nagpasimulang kumain ng damo, naiwan doon sa labas ng parang nauulanan, nahamugan, ilang panahon siyang naroon sa ganung kalalagay. Humaba ang kanyang buhok, humaba ang kanyang kuko. Ang kanyang buhok nagagaya na agil ang kanyang kuko na parang mga kagaya ng kuko ng ibon. Dahilan. Ngunit alam nyo, ang ganitong bagay na tinulot ng Diyos sa kanya, ito ay isang pagkakataon sa kanya upang kanyang kilalanin at hanggang sa bandang huli ay kanyang kilalanin ang Diyos na siyang kataas-taasan. So, ang lalaking iniisip niya na siya'y kagaya na ng Diyos ay naging kagaya ng isang hayop. Ang isang pagkakataon na binigay sa kanya ay binigyan siya ng pagkakataon na magsisi. This appeal of repentance upang kanyang mamuni-muni. Kaya pagdating ng after 7 years, sumapansin natin, 7 years niyang naranasan ang ganitong bagay. But the end of 7 years, sabi ng verse na yon, verse 34, but at the end of that period, sabi niya, at sa katapusan ng mga kaarawan ng 7 taong yon, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin. So binigyan siya ng pagkakataon, pinaranas sa kanya ang ganitong bagay. Ngunit ang pagkakataon na kanyang naranasang iyon ay naging daan para sa kanyang pagsisisi. At nang manumbalik sa kanya ang kanyang unawa, at sabi niya, at kinilala niya, sabi niya, aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nangabubuhay magpakailan paman. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sa saling lahi. Sa unang pananaw niya, siya na lamang ang pinakamataas at wala nang mataas pa sa kanya. Ngunit pagkatapos nitong maranasan niya, ay kinilala niya na bagamat siya'y hari, ay meron pa rin isang hari sa sangkalangitan na dapat niyang pagpasakupan at dapat niyang kalalanin. So, sabi niya, bumalik sa kanya ang kanyang reason. My reason returned to me.
and bless the Most High and praise and honor Him who lives forever and ever. For His dominion is an everlasting dominion. His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. Tingnan nyo, ang statement na ito ay sometimes kino-quote natin. Ngunit, ang hindi minsan napapansin, ito ay salita ng isang lalaking dating pagano na na-convert sa pagkilala sa kataas-taasang Diyos. Lahat ng tao, sabi rito sa verse 35, ang lahat ng nananahan sa lupa ay mabibilang sa wala. Ibig sabihin, kahit anuman ang karangalan na na-achieve ng isang tao, siya ay mabibilang pa rin sa wala. Accounted as nothing. Dahilan ang Diyos, sabi rito, but He does, ang Diyos, sapagkat Kanyang ginagawa ang ayon sa Kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa, at walang makakahadlang sa Kanyang kamay o makapagsasabi sa Kanya, anong ginagawa mo? Dito kinilala ni Nebuchadnezzar ang sovereignty ng Diyos. Ang kapasyahan ng Diyos, na kapag ang Diyos ang nagpasya, ay walang sino mang makakapigil. Nang ipinasya ng Diyos na siya ay gapiin niyang lahat ay naibigay sa Kanya. Ngunit nang siya'y magmapuri at magmayabang sa Kanyang sarili, kinuha sa Kanya lahat ng Diyos. Kahit ang kaharian ay kinuha sa Kanya. At siya'y nawala sa Kanyang katinuan. Ngunit ang 7 taon na lumipas sa Kanya ay pagkakataon upang siya ay makilala niya ang kataas-taasang Diyos. Sabi rito, verse 36, at that time, my reason returned to me, and my majesty and splendor was restored to me for the glory of my kingdom. My counselor, my nobles began. Sabi ron, sa oras ng iyon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa sa ikaluluwalhati ng aking kaharian, at nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan, at hinanap ako ng aking kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Can you imagine, mga kapatid, sa loob ng 7 taon na walang hari ang Babylon, walang nagkodita para agawin ang hari dahilan siya isa ng hayop. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang Diyos din ang nagsabi na siya ay makakapanumbalik. Makikilala niya ang Diyos. At walang sino man sa kanyang kahariang nag-attempt na siya'y patayin o agawin ang kanyang kaharian. Hanggang sa 7 years ang nakalipas, ay nai-restore siya sa kanyang paghahari. Verse 37, ngayon akong si Nebuchadnezzar ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Well, what a lesson na naranasan, na natutunan ng lalaking ito. Minsan, mga kapatid, ang aral sa buhay ay napakamahal ng halaga bago natin matutunan. At dumaan muna si Nebuchadnezzar sa 7 taon na ganitong karanasan hanggang sa kanyang kilalanin na kung wala ang Diyos, ay wala rin siya. Kung wala ang Diyos,
na nagbibigay ay wala siyang anumang makakamtan. Kaya nga sabi niya, ngayon, pinupuri ko at itinataas at pinaparangalan ang hari ng sangkalangitan. The King of Heaven, for all His works are true, His ways is just, and He is able to humble those who walk in pride. Kaya ang sulat na ito ay pinadala doon sa buong kaharian na kanyang nasasakupan at kanyang pinatutuo ang karanasan na mismong siya ang nakaranas. Well, until the time na kanya mismong maranasan ang Diyos sa kanyang sarili, sa kanya kinilala ang Diyos na ito sa kanyang buhay. Ngayon, ang dating tawag niya sa Diyos na ito'y Diyos ni Daniel. Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ngayon, kinikilala niya, pinupuri niya ang Diyos na ito na gumawa ng makapangyarihang bagay sa kanya. Well, masabi ko mga kapatid, maliban na ikaw mismo ay magkaroon ng karanasan, hindi mo maigagawa ang ganitong klaseng pagpapatotoo hanggat hindi mo ito naranasan. Masarap makarinig ng karanasan ng iba sa kanilang naranasan nila ang Diyos, pero iba kapag ikaw mismo ang nakaranas. Iba kapag ikaw mismo ang merong karanasan ng ganitong bagay. At nang maranasan ito ni Nebuchadnezzar, makikita nyo ang starting verse ng chapter 4 at ang ending verse ng chapter 4 ay pawang pagkilala sa Diyos na gumawa ng dakilang bagay sa Kanya. Verse 2, it has seemed good to me to declare the signs and wonders which the Most High God has done for me. Hindi ito ang karanasan ni Daniel. Dahilan, humanga lang si Nebuchadnezzar nang interpret sa kanya ang panaginip, nang sabihin ng panaginip na nakalimutan at ang interpretation, nang makita niyang pagliligtas sa mga lalaking ito. Pero ngayon, siya mismo ang nakaranas at siya mismo ngayon ang magpapatotoo. That's the reason nakikita natin, kagaya ng sinabi ko, bakit tinawag si Nebuchadnezzar as the head of gold. Siya ang ulo ng ginto. Dahilan ang kanyang puso at ang kanyang totoong naging kayamanan ngayon ay ang pagkilala niya sa Diyos ng kataas-taasan. Purihin ang pangalan natin, Panginoon, mga kapatid. So, our time will not permit para magpatuloy pa. Pero I hope ang dalawang chapter na ito para ipakita paano ang Diyos ay gumawa ng dakilang bagay sa 3 pagkakataon sa lugar ng Babylonia, sa iba't ibang mga pangyayari hanggang sa mismo doon sa hari na mismong siyang nakaranas. Praise God. Tayo tumayo sa oras nito. Ating palakpakan natin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung ito'y naranasan ng mga lingkod ng Diyos, I believe, mga kapatid, ang Diyos ay handa pa rin gumawa at magparanas nito sa huling mga araw nito sa bawat mga anak ng Diyos. So anuman ang bagay na ating minsan ay pinagdaraanan, ay kung ating involve ang Diyos dun sa karanasang ito, then makikita natin na siya ay magpapasimulang gagawa. Nang in-invoke ni Daniel at ang mga kakaibigan, ang Diyos ay sumama sa kanila. Ang Diyos ay nagpahayag. Ang Diyos na sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay kaya magligtas sa amin sa horno ng apoy. At siya rin magliligtas
sa iyong mga kamay. At kung hindi man, ay sabi niya, ay pagpaalam ko sa iyo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong Diyos. Praise God. Hallelujah. Habang ating inaawit, mga kapatid, ang isang awit. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Dahilan siya'y buhay, papatunayan niya na siya'y buhay. Siya ay gagawa. Siya'y kikilos. Siya'y magpapatunay na hindi siya nanatili sa libingan. Siya'y buhay na Diyos. Bagamat sila ay tila iniwanan ng Diyos, pero ang Diyos ay hindi sila pwedeng iwan dahil ang Diyos ay nakatali ng tipan sa Israel. Praise God. Let's sing the song. Pinapakilala ng Panginoon na siya hindi patay. Siya hindi kagaya ng mga ibang mga Diyos na yari sa kahoy, bato, at mga anumang klase ng materyales. At kung tayo ay kinikilala natin na tayo mga anak ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos, tayo ay kinuha sa wangis ng Diyos. At kung ang Diyos ay buhay, siya ay nakakarinig, nakadarama, at handang mag-unat ng kanyang kamay at kumilos at tumulong at sumaklolo sa panahon ng mga pangailangan. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Sa iyo, aming Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Panginoon Diyos, nabasa namin at narinig sa iyong mga salita ang kasaysayang ito na naisulat, Panginoon. At ito'y naniniwala kami. Ito'y sa kapakanan ng bawat isa na sumasampalataya sa iyong banal na pangalan. Upang ipakita, Panginoon, na ikaw, hallelujah, ay hindi nag-iiwan, hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Bagamat sila, Panginoon, minsan ay dumaraan sa isang masalimuot na bagay sa kanilang buhay, sa mga bagay na minsan na hindi na nila alam kung saan sila susuling. Ang tangi lamang nilang alam ay ang magtiwala sa iyo, Panginoon. At di man nila nalalaman ang mga susunod na pangyayari. Ngunit Lord God, ang kanilang tiwala ay nilalagak sa iyo ng lubusan, Panginoon. Lord God, mapalad sila na ang kanilang mga puso ay naglalagak ng tiwala sa iyo. Sapagkat sino mang nakakakilala sa iyo, Panginoon, sabi ng iyong mga salita, ay maglalagak ng kanilang pagkakatiwala sa iyo. Hallelujah, Panginoon, dalangin namin sa huling mga araw nito, kung paanong ikaw ay lubos na nagpapakilala, Panginoon, sa iyong mga anak. At ang purpose ng mga bagay sa buhay na aming minsang pinagdaraanan ay hindi kami para pahirapan, hindi kami para ilugmok, hindi kami para ibagsak sa mga karanasan na aming naranasan sa buhay nito, kundi upang ipakilala na ikaw ay merong magagawa higit kaysa sa aming iniisip, higit kaysa sa aming hinihingi, Panginoon Diyos. O Lord God, hallelujah, narito ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy na kinikilala namin na kami ay iyong mga anak, Panginoon, at kami ay mga saksi na inilagay mo sa ibabaw ng sanlibutan upang sa pamamagitan ng bawat isa sa amin ay matanyag ka, makilala ka, Panginoon, at maranasan ka ng bawat isa. O Lord, hallelujah, ang mga tao ay mananatili sa kanilang kawalan ng pananampalataya dahilan hindi nila naranasan ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ngunit kung
kanilang maranasan ng Diyos, hallelujah, ay matutulad sila kay Nebuchadnezzar na magpapahayag at magpapakilala, hallelujah, ang Diyos na nakaranas, ang siyang Diyos na nagparanas sa kanya ng ganitong klaseng karanasan. O Panginoon, maraming salamat, Lord. At bayan mo na habang kami ay nagpapatuloy sa huling mga araw nito, O Lord God, alam namin, maring meron kami mga bagay na nakakaharapin sa buhay, Panginoon. Pero Lord, alam namin, Ikaw ang kasama ng bawat isa sa amin. Ikaw ang tutulong sa bawat isa sa amin. Hindi kami mag-iisa, Panginoon, sa mga sitwasyon at mga panahon na aming pagdaraanan, Panginoon Diyos. Kundi, Lord God, hallelujah, sa araw na yun, Ikaw ay sasama sa bawat isa sa amin. O Lord God, hallelujah, dalhin mo kami sa isang pananampalataya, sa isang puso, Lord, na hindi matatakot, hindi mangangamba, Panginoon, kundi magtitiwala na Ikaw ay merong magagawa sa buhay ng bawat isa. O Lord God, maraming salamat sa mga salita naming nabasa. Lord, chine-cherish namin ang mga bagay nito because sabi ng iyong mga salita, the law of the Lord, hallelujah, is perfect. Hallelujah. And the testimony of the Lord is sure. It makes wise the simple. Hallelujah. Ang patutuon ng Panginoon ay tunay at tapat. At ito ay nagpapapantas sa bawat mga taong walang nalalaman. O Lord God, hallelujah, maraming salamat sa oras na ito. Nais namin ibalik sa iyo ang kapurihan. Nais namin pagkatiwala sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. At aming kang, hallelujah, mapapasalamatan, madadakila sa bawat araw ng aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang pagtatapos ng maliit na gawain at ang aming pag-iwalay, O Diyos, ay aming tinatagubilin sa iyo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na meron kang karanasan, hallelujah, na ipaparanas sa bawat isa sa amin sa darating na panahon ng aming buhay. Mawi sa iyong karangalan, papuri, pasalamat at pagluwalhati, pagdakila sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Hallelujah, ang pagpapala ng Diyos ay sumabawat isa sa atin.